Hello po, Great Day Conquerors! Welcome po sa online devotionals po natin, and it is a privilege po to share the Word of God po sa ating lahat, and hopefully mapagpala po tayo. So today po, I would like to share one of my devotionals po, and ito po yung sa book of Exodus. We know the story in the book of Exodus where God performed His miracle on His people, the Israelites. We know the story, for 430 years inalipin ng bansang Ehipto ang bansang Israelita. At grabe po yung paghihirap ng bayan ng Diyos sa kamay ng mga Ehipsyo. Grabe po yung hirap na dinaras nila. Kaya humingi sila ng tulong sa Diyos. And through the life of Moses, God rescued His people. Pinalaya ng Diyos ang kanyang bayan. Tinulungan ng Diyos ang kanyang bayan. And I do believe whatever circumstances that we are going through right now, God will rescue us, and He is willing to give and to reach our hands po sa bawat isa sa atin. So, pinalaya sila ng Diyos, and in their way out of Egypt, dito po basahin po natin yung Exodus chapter 13, verse 17 to 18. Dito po tayo magsisimula. Sabi po dito, when Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory, even though that was the shortest route to the promised land. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. Verse 18 po, so God led them in a roundabout way through the wilderness toward the Red Sea. Thus, the Israelites left Egypt like an army ready for battle. So, basahin naman po natin sa Magandang Balita, Biblia version po. Sabi po dito, nang payagan na ng Faraon ng mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistia sila pinaraan ng Diyos, kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Verse 18 po, kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula, sila'y handang-handang makipaglaban. So in these verses po, makikita natin kung paano mag-isip ng kakaiba ang Diyos. At there are two available roads for the Israelites to go through. Number one road po is the main road. What is the main road? Based on what we've read, ito po yung easy way. This is the shortest way, or it is the shortcut. Ito yung pinakamadaling daan para sa kanila. And the second road po that is available is the wilderness. What is wilderness? This is the long way to the promised land. It is like a desert. Ito po yung daan kung saan sa dulo, makikita po nila, may encounter po nila yung Red Sea. When we say wilderness, these are the inconvenience po sa buhay natin. These are the uncomfortable moments, hardship. These are the uncommon problems. These are the pains, disappointments, uncommon circumstances, mga problema, crisis, at marami pang iba po na pinagdadaanan natin. And right now, we are facing a crisis, the pandemic po, na pinagdadaanan natin ng buong bansa natin. At hindi lang buong bansa natin, kundi buong mundo. We are on a great wilderness. And all through this po, alam ng Diyos na mayroong main road na madaling daan. But God chose the wilderness para lakaran ng bansang Israelita. So what's the meaning of this? God knows the shortcut for us, but He doesn't want us to take the easy way, but He wants us to take the best way. Ang gusto po ng Diyos ay hindi yung madalian lang, kundi ang gusto niya is yung the best way for us. And that best way for us po is the wilderness. And dito makikita natin yung pagtuturo po ng Diyos, because on our generation po, right now, people wants to get things in an easy way. Gusto lahat ng tao madalian. Sa technology pa lang, sa isang click, gusto lalabas agad, malakas yung internet. In just one click, there is a result. But through this, makikita po natin how God wants to teach us that not everything that we wanted to get
ay makukuha natin in an easy way or in an instant way. He wants us na mapunta doon sa valley. He wants us to go through a deep valley on the wilderness para po lumabas kung ano po yung the best in us. He always thinks differently. Kaya nga po sabi sa Isaiah chapter 55 verse 9, sabi po dito, "For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts." God's thoughts is always the best. God's plans is always the better and the best. Palaging maganda, palagi pong the best ang plano po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa, pero malinaw kung ano po yung nararanasan natin. Hindi man po natin ito maintindihan, pero naniniwala ako na palagi at palaging may mabuting layunin po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya hahayaan na dumanas tayo ng paghihirap ng walang malaking dahilan. And He wants us to experience great things, to experience promised land. Yun nga lang, may inaalaw ang Lord ng mga wilderness sa buhay po natin. So dito po makikita natin why God allows wilderness in our lives. Bakit po hinahayaan ng Diyos na maranasan natin yung mga painful moments, yung mga hardship, yung mga problema po sa buhay natin. Why God allows wilderness? And I want to share this with you po. Number one po, because wilderness is the best place for refinement. What is refinement? When we say refinement po, according sa Webster Dictionary, refinement is the act or process of removing unwanted substances from something. The act or process of making something pure. And this is the act or process of improving something. And last po, ito po yung pinakapaborito kong meaning ng refinement. Refinement means an improved version of something. Dumadaan po sa refinement moment para makita yung improvement, para makita yung another version, the better version, the best version. And an improved version of yourself will only takes place in wilderness. Yung the best na ikaw lumalabas kapag dumaraan tayo sa mga hardship, kapag dumaraan po tayo sa mga wilderness. Saan po lumalabas yung matitinding faith, yung mga matitinding pananampalataya po natin? Hindi po ba kapag po dumaraan po tayo sa mga matitinding problema, sa mga matitinding pagsubok sa buhay, sa mga matitinding karamdaman, lumalabas po yung matinding faith? Saan po lumalabas yung endurance o yung pagtitiis kapag po dumaraan tayo sa mga hardship ng buhay, sa mga paghihirap ng buhay? Saan po lumalabas yung patience po natin kapag may mga hardship, kapag may mga paghihirap? Palaging may improved version of ourselves po kapag dumadaan tayo sa deep valley, kapag dumadaan tayo sa wilderness, sa painful moments, sa wilderness season po ng buhay natin. That's why God allows wilderness, because He wants us to be trained. Gusto niya po tayo to be a better version of ourselves para mailabas niya sa atin yung best na nasa atin po, para matrain niya po tayo. And wilderness is God's training ground para po sa atin. Mukhang mahirap lang po at hindi komportable. Siyempre may mga painful moment po doon, pero inaalaw po yun ng Lord para ma-prove yung character natin. Mahasa po tayo, matrain po tayo, dahil wilderness is God's best place for training po. Kaya po sabi sa Exodus chapter 13 verse 17, yung binasa po natin, ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang. Dito makikita natin, God knows na makakaharap ng bansang Israelita ang napakaraming kalaban.
Kaya hinayaan niya na dumaan sila sa wilderness dahil hindi pa sila handa, because God knows that in the wilderness, matitrain po tayo, that in the wilderness, He gonna develop something within us, madidevelop yung great character po ng pagiging isang anak ng Diyos, madidevelop yung character po para handa po tayo sa labanan. Because if we are not trained, that hindi po tayo dumaan sa proseso, mahihirapan po tayong humarap sa mga challenges natin sa buhay. And only through the wilderness po, papatatagin po tayo nito, papalakasin po tayo nito, and it will bring us to a better version of ourselves. And the reading po, simula sa Genesis, nandito nasa Deuteronomy na po ako, and nasaksihan ko po how God really moves in the lives of Israelites. And in Deuteronomy chapter 8 verse 2, sabi po dito, habang inaalala nila Moses yung kabutihan po ng Diyos at ang mga nangyari sa kanila, sabi po dito, remember the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you would obey His commands. So makita po natin the reason why God allows wilderness is to test us, to prove our character, at para makita ng Diyos kung susunod ba tayo sa Kanya o hindi, kung mananampalataya ba tayo sa Kanya o hindi, kung magtitiwala ba tayo sa Kanya o hindi. And it will only happen through the wilderness. Amen po. So pangalawa po, why God allows wilderness in our lives. Number 2 reason po, it is the best platform for God to perform miracles. Ito yung the best platform sa Lord para gumawa ng mga himala po. In Exodus chapter 14 verse 15 to 16, sabi po dito, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the people to get moving. Verse 16, pick up your staff and raise your hand over the sea. Divide the water so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. So himala po iyon na nangyari sa kanila. Kung hindi po sila dumaan sa wilderness, walang Red Sea po na makakaharap sila. There would be no miracle if there would be no Red Sea. So dahil dumaan sila sa wilderness, nasaksihan nila ang Red Sea at doon nasaksihan nila kung paano sila iniligtas ng Diyos doon sa napakalawak na dagat po na yon. If you're going to picture out po yung moment na yon na there is no way out, wala nang exit point, nasa harapan nila, Red Sea. Paglingon nila sa likod, nandoon yung chariots of Egyptians. Sa gilid nila, mga bundok, there's no way out. Kaya po nung mga panahon na yun, sobrang natakot sila sa moment po na yun. Pero ano po ang nangyari? Iniligtas sila ng Diyos at nakalampas po sila sa Red Sea, isang himala. And right now po, napakarami pong himala ang pwede po nating makita. Yung protection ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung provision ng Diyos, yung pag-iingat po ng Diyos, yung pamilyang magkakasama, yung bonding, yung provision ng Diyos na hindi mo alam kung saan nanggaling. It's a miracle. Yung patuloy na pag-iingat ng Diyos, yung patuloy na biyaya po ng Diyos, yung napakaraming nagkakasakit, napakaraming nasasawi, pero here we are, malakas at patuloy na iniingatan po ng Diyos. Yun po ay isang himala. And if we want to experience po miracles, we need to be willing to go through wilderness. Kung gusto po nating maranasan ng himala ng Diyos, kailangan po willing po tayo na dumaan sa mga wilderness po ng buhay po natin. Sabi po dito sa Exodus chapter 14 verse 13, but Moses told the people, don't be afraid, just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. Verse 14, the Lord Himself will fight for you, just stay calm. Sa mga ganito pong sitwasyon, ano po ba yung dapat natin gawin? And Moses here reminding us that number 1, we should not be afraid. Don't be afraid. Wag po tayong matakot dahil kasama po natin ang Diyos.
Yes, napakaraming dahilan para po tayo matakot, napakaraming balita. But God is telling to us right now, don't be afraid. Number 2 po, stand still. Manatili po tayo sa naniniwala sa Diyos. Manatili tayong nagtitiwala po sa mga pangako niya. And number 3 po, keep calm. And number 4, trust His plan. Sa mga panahon po na ito na pinagdadaanan po natin, it is beyond our control. Hindi po natin to kontrolado. Napakaraming unexpected things na nangyayari. Na-extend pa ang ECQ, na-extend pa ulit. Napakaraming extension po ang nangyayari. Pero isa lang po ang makikita natin, kontrolado po ng Diyos ang lahat ng bagay. Doon sa mga pagkakataon na hindi na po natin kontrolado, ang Diyos po ay lagi niyang kontrolado ang mga nangyayari. Kaya po, right now, let us be prepared. Let us ready ourselves and be ready to cross the Red Sea. Manda po tayo dahil liliban na po tayo sa kabila. Maging excited po tayo kasi matatapos din po ang lahat ng to. At alam po natin na dakila po ang Diyos na hindi po siya nagpapabaya sa atin at palaging ang layunin niya po ay mabuti po para sa bawat isa. God bless you all po at tayo po ay manalangin. Father in heaven, maraming salamat Panginoon sa pag-asa. Maraming salamat Panginoon sa mga pinagdadaanan namin dahil alam namin na Ikaw ay mabuti at hindi ka nagbabago Panginoon. Para sa bawat isa na nakikinig, I do pray Lord God, continually bless us Panginoon. Continually Lord God na yung protection ang maranasan ng bawat isa, yung covering of your blood sa bawat pamilya Panginoon. At para sa mga frontliners, sa aming presidente, sa lahat ng mga naglilingkod sa bansa, ang buong bansa po namin ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord God. You are in control and you are powerful. Like how you rescued Israelites from the Egyptians, you can rescue our world, our country for this pandemic, Panginoon. May himala kang pwedeng magawa po para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuting Diyos, makapangyarihan Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all po. See you all next time.